So to continue with my discussion for the anatomical structure of the digestive system, okay, so we continue with the ruminoreticulum or the reticulorumen. So as what I've said from my the part 2.1 of my recorded discussion, this is familiar or this is common with the nursing animals, okay, yung mga kakapanganak pa lamang. Pero when it comes to the adults, kadalasan hindi na to functional yung sulcus ruminoreticularis. Okay? Kasi hindi na to functional pero sa nursing ruminants, ito yung nagproprotekta sa milk para ma-digest ng tama. Okay? So paano ba nangyayari yung physiology when it comes to this structure? So kapag ang nursing ruminant ay nagsasakal ng gatas, okay, may nangyayaring reflex na tinatawag nating gastric groove reflex. So dahil dito, yung dalawa na muscular folds na bumubuo sa sulcus, nagko-contract siya at saka nagsasara. So when these sulcus, okay? When this sulcus in this part will contract as well as will close, they will form a tubular channel. So, you just imagine it na parang sliding doors na nagsara, okay? At parang parang tunnel siya. So, kapag nakabuo na yung tunnel na yon, direction nitong parang inaano yung gatas from the esophagus papunta na sa abumasum. Okay, parang binabypass na niya, which is the only true glandular stomach ng mga ruminants. Now, bakit kailangan i-bypass? Kasi at this stage, as what I have said, immature pa yung rumen reticulum as well as the umasum. Meaning, hindi pa fully functional yung microbial population at saka yung fermentation process. So, kung pumasok ang milk sa rumen ng young animal, mabubulok lang siya doon. Okay, literally mag-ferment incorrectly, which can lead to fermentation upset, so magkakaroon ng diarrhea or even infection yung kakapanganak lang pa lang or young na ruminant. Kaya ang katawan nila may built-in mechanism para maiwasan etong ganitong nangyayari. So yung trigger ng sulcus closure ay hindi lang mechanical. Okay, meron ding neural at saka hormonal regulation. So the act of suckling will stimulate the sensory nerves lalo na sa oral cavity, which then signals through the vagus nerve papunta doon sa stomach. So kasama rin yung presence of warm milk, okay? Yung mga certain ions like for example the sodium, pati yung mga olfactory cues, yes, pati yung um, odor or smell ng milk, nakaka-activate din siya. Kaya kung mapapansin ninyo, kapag pinadede mo gamit yung bottle pero hindi nakasuckle, kaya minsan hindi naglo-close ng maayos yung groove. Kasi yung reflex mismo is naka-design for suckling, hindi basta yung pag-inom lang. Okay? So once the milk reaches, okay, etong abomasum, doon siya tinetake over by through gastric digestion. So yung acid, yung enzymes, yung mga gastric secretions, okay? So dito pumapasok yung mga enteroendocrine cells na nabanggit ko kanina from the first na discussion. Okay, meron silang secretions like the gastrin na tumutulong i-regulate yung acid secretion tsaka yung motility. Not only sa abomasum, kundi pati sa accessory organs like the pancreas and even with the liver. Okay? So in other words, habang dinadala ng sulcus yung milk diretso sa abomasum, simultaneously nire-ready ng enteroendocrine activity yung digestive machinery para ma-properly digest yung gatas. So over time, habang lumalaki yung ruminant at nag-start ng kumain ng forage tsaka yung mga solid feeds, gradually nawawala din itong reflex. So unti-unting nagiging functional yung rumen dahil sa development ng mga microbes and eventually hindi na nagsasara yung sulcus. Kaya sa adults hindi na ito active dahil kailangan na nila ito for fermentation. Okay, now next we have here the
the ruminant stomach for the reticulum now. So it is the most cranial compartment ng forestomach. So ang mucosa nito ay may intersecting ridges na nagbibigay um, ng appearance na parang honeycomb. So dito kadalasang napupunta yung mga furrin na objects like yung mga wires, yung mga nails, yung mga metallic objects, yung mga yon. So kapag nag-contract yung reticulum, pwede nitong i-push yung mga sharp objects sa wall ng stomach na nagdudulot ng tinatawag natin na traumatic peritonitis or hardware disease. Okay? Or pwede din naman na yung sinabi ko na other term ng traumatic peritonitis. Okay? So, ang reticulum, if you would observe, nasa ilalim lang siya or ng diaphragm and then even with nearer lang with the heart. Kaya ang mga foreign objects ay pwede ring ma-derive sa pleural or pericardial na species. Kaya clinically significant din ito. Ngayon, ang reticulum kasi may honeycomb structure. So dahan-dahan lang yung dadaanan ang pagkain. Okay? At yung mga medyo heavy at saka yung sharp na objects, so magi-stay talaga ito sa reticulum. Okay? So problematic ito kasi ang reticulum, as what I've said, malapit siya sa diaphragm, even with the liver and the heart. Kaya pwedeng makatusok yung metal sa walls ng reticulum na pwedeng magdulot ng local inflammation or what we call as the reticulitis. Or pwede ding lumabas sa peritoneal cavity or what we call as the peritonitis. At in worst case scenario, pwedeng maapektuhan yung pericardium ng heart, which is what we call as the pericarditis. Okay? Now, physiologically, kapag nagtusok yung metal, nagtitrigger ito ng pain as well as inflammation at saka decreased motility ng reticulorumen. Kaya makikita natin yung baka na parang ganito, naka-arc yung likod. So pag nakakita kayo ng ganito, tapos ayaw na niyang gumalaw, okay? Hindi na kumakain, hindi na nag-ruminate. So, pwede rin may makita tayong bruxism. Ang bruxism, DJ, ngat-ngat-ngatan da DJ ngipon da. Okay? That is the technical term. Pwede din yung bloat or abdominal distension kasi naapektuhan na yung normal contraction ng stomach. So yun yung mga possible signs na pwede din nating makita when it comes to the hardware disease. Yung hardware mismo, dahil hindi natutunaw kasi nga metallic objects itong mga to, pwede magdulot ng chronic inflammation. Okay? And minsan nagpo-form ng adhesions, okay, or abscesses. So kung matusok yung diaphragm or yung pericardium, so pwedeng magkaroon ng serious na systemic infection. Like for example, pwedeng magkaroon ng fever yung animals natin, kaya mabilis yung heartbeat, so mabalin nga magkaroon ng tachycardia at saka even with heart failure. Kasi as what I've said, nearer yung reticulum sa heart. So, in order for us to diagnose, usually history ng animal, yung isa dyan, natitignan natin saan mo ba pwedeng, saan mo siya nilagay noong time na yon. So, what kind of grassland, yung um, um, kung saan mo siya nilagay, mga ganun. Kaya mga clinical signs, and minsan kailangan din ng radiograph or ultrasound. Then when it comes to the treatment, pwede gawin yung rumenotomy para alisin yung metal or uh, bigyan mo siya ng rumen magnet kasi nakaka-attract ito ng metallic objects bago pa man magdulot ng mas severe na infection. So, syempre, kailangan pa din na mayroong kasamang mga antibiotics, mga anti-inflammatories at saka mga supportive fluids kasi lalong-lalo na mga metallic objects ito, very, very prone yung mga ruminants natin sa mga infections. Next, ang rumen or what we call as the paunch. So this is the largest compartment ng stomach. So this is from the ruminoreticular fold hanggang sa pelvis at halos
puno yung left side ng abdominal cavity sa adult cattle na may capacity of around 110 hanggang 235 liters depende sa size ng animal. Okay? So ang rumen ay internally subdivided ng mga muscular pillars na parang nagiging tugma sa mga grooves sa exterior ng rumen. So meron tayong right at left longitudinal pillars as well as the cranial at caudal pillars na nagfo-form ng halos complete na constricting circle sa horizontal plane. So ang result nito ay yung division ng rumen sa dorsal at saka ventral sacs. So ang dorsal sac, ang pinakamalaki at saka continuously cranial sa reticulum sa pamamagitan ng yung rumino-reticular fold. Kaya shared nila yung dorsal space. Okay? Yung rumen tsaka reticulum, yung dorsal space. Now, caudally, ang dorsal sac ay further subdivided ng mga dorsal coronary pillars na bumubuo ngayon ng incomplete circle para sa dorsal blind sac. Okay, ang caudal part ng ventral sac ay may diverticulum. Ang diverticulum or yung tinatawag natin na ventral sac na nakahiwalay ngayon sa ibang bahagi ng ventral sac ng ventral coronary pillar. So pag pinag-uusapan natin yung caudal part ng ventral sac ng rumen, may tinatawag tayong diverticulum or the ventral blind sac. So ang ibig sabihin lang ng blind sac kasi, isang pouch kung nasaan kat bulsa na hindi tuloy-tuloy sa ibang bahagi ng rumen. So ito yung parte ng ventral sac. So like for example, ito, na parang nakaseparate ng kaunti dahil sa ventral coronary pillars. So ang ventral coronary pillars, parang internal ridges, okay, parang nandito, parang mga internal ridges or folds doon sa loob ng rumen na separate ng compartment. So basically, yung ventral blind sac nakahiwalay structurally sa natitirang bahagi ng ventral sac pero bahagi pa rin siya ng overall na ventral sac. Okay? Now, function-wise, dahil pouch siya, may tendency na maging place ito kung saan pwedeng naiipon yung mga solid particles at saka gases. Kaya parang nagbibigay din ito, nagko-contribute din ito sa mixing at saka fermentation ng mga ingested feed. Kasi kahit isolated yung ventral sac, may contact pa rin sa ibang parts ng ventral sac kapag nag-constrict at saka nag-expand yung rumen sa constrictions. Now, just like with the other parts of the fourth stomach, yung mucous membrane lining ng rumen is non-glandular na stratified squamous epithelium. So sa ventral parts, may feathery papillae, okay, hanggang 1 centimeter yung length para sa absorption ng mga volatile fatty acids. So habang halos wala sa dorsal part. So yung lining ng rumen at saka yung ibang parts ng forestomach, it is non-glandular, meaning walang glands at saka gawa sila ng stratified squamous epithelium. Para mas simple, parang protection layer lang siya with or against the mechanical trauma because of the coarse feed na kinakain ng mga ruminants. Okay? Ngayon, pag tinignan natin yung ventral parts ng rumen, makikita natin na merong parang feathery. Okay, mga parang feathery na papillae na parang maliliit na projections or finger-like structures na as what I've said, hanggang 1 centimeter. So bakit important ito? Kasi yung papillae na ito, kay basta pag nakarinig kayo ng papillae, lalong-lalo na yung mga tinatawag natin na ruminal papillae, parang ito yung katumbas ng villi doon sa small intestine. Okay? Kasi 'di ba sa villi, ini-increase nila yung surface area for the absorption rate of the nutrients. So,
since in the rumen, ano ba yung mismong na-absorb na nutrient? It is the volatile fatty acids. So parang itong mga papillae na ito, sila yung parang main site ng absorption ng volatile fatty acids. So yung mga byproducts ng fermentation ng mga microbes sa rumen. So mas maraming papillae sa ventral part, mas efficient yung absorption ng nutrients. Okay? Sa ventral part ng rumen, yung part ng absorption of the volatile fatty acids. Now, on the part of the dorsal one, okay, halos wala. Okay, kung natangin papillae are almost absent. So halos wala or minimal lang DJ papillae. Bakit? Kasi ang dorsal part, ang primary role naman niya is fermentation tsaka mixing. Okay, hindi absorption. So dito na iipon yung gases at tsaka doon dito nagaganap yung mga microbial digestion. Pero ang nutrients ay mostly na-absorb sa ventral sac na merong mga papillae. So we are done with the Roman. Now we move to the amasum. So this is a spherical and then puno din siya ng mga muscular laminae. So around 90 to 130 sa bovine, kaya tinatawag din itong book stomach. So ang laminae para lang siyang pages ng book na covered ng stratified squamous epithelium na merong short tsaka blunt papillae. So bawat lamina is merong tatlong layers ng muscle at saka yung central layer ay continuous sa tunica muscularis ng umasal wall. So sa umasum, yung laminae, yung mga folds na parang pages ng libro, meron tayong tatlo na layers. So, meron tayong tinatawag na external longitudinal layer. So, nasa labas lang ng lamina. So, tumatakbo along the length ng lamina. So, ato ibobraan na detoy, tumultulong lang, hindi pa nag-move, kaya hindi pa naggalaw ng lamina, mabalin nga cranial or caudal para ma-mix yung content. So, parang paharap tsaka pabalik yung pag-mix ng content. And then meron tayong tinatawag na circular or yung tinatawag natin na central layer. So ito yung layer na continuous sa tunica muscularis ng umasal wall. So tumatakbo din siya pabalik, parang circular manner siya. So ito yung nagko-contract para ma-push yung ingested material mula sa rumen mapanitsayan iti abumasum. Okay? And then the third one is the internal longitudinal layer. So nasa inner side na ng lamina. So lengthwise mat di movement na detoy. So mangmangtod mat iti additional nga strength and flexibility sa lamina for the grinding and mixing function. Now, ang umasum, it is anatomically speaking, nasa right side siya ng ruminoreticulum. So, just caudal to the liver and sa cattle, nakakakontak sa right body wall. Sa sheep at saka goat, mas maliit yung umasum at normally hindi nagkakakontak sa abdominal wall. Now, papasok yung pagkain ngayon sa umasum with the help of what we call as the reticulo-umasal orifice. Okay? And then, so this is the entry point. So from here, okay, mapan ito yun. So mabalin nga mapan ito'y part iti kwan. So detoy, the reticulo-umasal orifice no nga deti nga portion. Then, ag-exit is muna, iti ayan, iti nga parte ti ayan detoy, umaso abomasal orifice. So dito na naman na sa part na to. So dito na nagaganap yung absorption ng water as well as volatile fatty acids at saka mechanical grinding of feed. So DJ parang borderline mata ni umasom kan abumasom. We call that one as the umaso abomasal orifice. And then DJ mat tawag nan border iti reticulum and umasum. This is what we call as the reticulo-umasal orifice. Then next one, we have the abomasum or what we call as the true stomach, the first glandular portion ng ruminant stomach. So ang proximal portion ay ventral sa umasum at saka yung body nito ay papunta caudad sa right side ng rumen.
And then yung pylorus, ang demarcation ng stomach at small intestine. And like ng porcine pylorus, meron din silang enlarged na torus pyloricus. So this is a muscular and fatty enlargement. Now, ano tong torus pyloricus? As what I've said, a muscular thickening detoy within the pyloric region ng stomach, particularly dito sa part ng pyloric sphincter area. Basically, parang muscular knob or swelling na makikita dito sa loob ng pylorus ng ilang species, just like ng cattle at saka sa pig. So this is for the ruminant, and then this is one for the um, pigs. So ito parang nag-swell iti nga banda. This is the torus pyloricus. Okay? Or yung tinatawag natin na porcine pylorus naman. So, um, ano ba ang purpose nito? When it comes to the ruminants, mas enlarged isuna, mas dakdakkel isuna kumpara with other species, and it's because of the feeding habits tsaka yung digestion ng mga ruminant animals. Sa ruminants kasi karamihan ng um, feed sources nila or feed diets nila is highly fiber plant material. Kaya na medyo long DJ panag-digest and kailangan ng microbial fermentation sa rumen bago pumasok sa abomasum at saka intestine. So dahil dito, kailangan ng strict term na control sa gastric emptying para hindi overload yung small intestine at para mas efficient yung absorption ng nutrients, lalo na sa VFAs at partially digested na feed. Now, ano ba yung pinaka-purpose? Okay, ano ba yung pinaka-purpose ngayon ng Torus pyloricus or yung mga mismong mga pyloricus natin? So number one is control sa gastric emptying as what I've said. So parang pigpigilan na di pa nagwar iti kaim from the stomach papunta dito sa doon sa part ng duodenum. Kasi parang merong instinct yung stomach, although it is still regulated by the brain, parang gusto ng stomach na maayos na nadadigest muna yung food bago pumasok sa small intestine, lalo na yung mga fats at saka yung proteins. Okay? Now, another one is para isunang valve kasi prevention of backflow. So, tumutulong din siya para hindi bumalik yung mga intestinal contents or yung mga chyme sa stomach, kaya nakakatulong sa proper na direction ng digestion. Okay? And last one, coordination for the motility. So, kasama siya sa coordinated contraction ng pyloric sphincter at saka yung mga surrounding muscles para regulated at controlled yung gastric emptying. Hindi hanga maminsan, okay? Han nga bigla-bigla nga mapanadagos ayan iti duodenum. Now, another anatomical structure of the abomasum is yung epithelium niya is glandular. So primarily glandular is una. So binubuo ito ng fundic region at saka yung pyloric gland region. Now, when it comes to the cardiac region naman, medyo may maliit lang. Tsaka malapit siya sa umaso-abomasal orifice. So dito nagsisimula yung enzymatic digestion kung saan nag-excrete ang hydrochloric acid at saka yung pepsinogen na for the right pH para sa optimal enzyme activity. Okay? So, ang abomasum is yung functionally similar sa mga monogastric animals natin, kaya dito nagtatapos yung microbial fermentation at saka nagsisimula naman yung chemical digestion. It's because of this hydrochloric acid. Okay? At saka yung mga enzymes natin which are the pepsin. So that ends my discussion muna with the stomach. So with the part 3, I will be discussing the caudal portion of the digestive anatomical structures, which are the intestines. So thank you very much for listening.